nag-aangkin. At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Kabilang po dyan sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sasaso, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa. So abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, Hontivirus files a cyber libel complaint against Maurilio and 11 others, including Duterte-aligned bloggers such as Crisette Chu, Jay Sonza, Sas Sasot, Trixie Cruz Angeles, and Banat Bay. Okay? So ito, Kipi Chu, nagkaroon siya, sumulat na siya ng open letter kay Senator Hontiveros. Basahin natin. Dear Senator Risa Hontiveros, I never even shared the Michael Maurilio video even once on my wall or even PM. I just said that you bribe him according to him. I also shared that lawyers have filed a complaint against you for kidnapping and wiretapping, which can all be checked online. I also shared you were the complainant for CG Corona. Also, pwede ma-check online. All this verifiable. Akala ko ba champion of free speech ka? This is free protected speech enshrined in the Constitution. All of what I said about you, the complaints about you are online and again verifiable. Everything that's been said about you is protected speech. And may I remind you that the Supreme Court allows people the freedom to call out politicians in line of duty. Feeling against authoritarianism and dictatorship, pero bawal ka i-call out, bawal ang free speech, ipokrita ka. Don't worry, you will pay with your political career. Ako ata papalit sa iyo. Nako. Since hinuhubog ako ng panahon. Okay, so Maurilio, isa. 11 others, tapos itong nabanggit na mga vloggers is Kipi Chu, Jay Sonza, Sasut, Trixie Angeles, Banat Bay. 5. So sino pa yung 6 na sampahan ng cyber libel complaint? Isa kaya dyan si Attorney Ferdinand Topacio na naghamon na sampahan siya ng cyber libel. So malalaman natin sa mga susunod na So magbasa tayo sa mga comments. Na-hurt sa word na Dimorita and Senatag. Mark Lester Mendoza. Ganyang ugali, tatakbong presidente 2028, aray mo. Noblesa Suetos. Laban, Miss Crisette. Ray Sabarillo.
mga mahihinang uri, mga iyakin na politicians natin. Pam Azor, totoo naman, dapat siya ang imbestigahan, ang lakas ng loob magdemanda. Sino na heart ko, si Risa o yung ventriloquist niya? Ang siyay-siyay ko dati, pinipilit nyo talaga ako maging politiko. Si Coco Locoy, ha, mabuti na lang, mabait ako kay Risa Hontiveros. Basta kami, Risa Hontiveros, we love you kaayo. Adrian Pascual, you have arrived na Jude. Next time niyan, ATL na ikakaso sa iyo for terrorizing her dying political career. Stand for Kipe. Teka, parang malaswa. CJ Janoto, Quadcom Senate version. Mel PJC, sabi niya, damage control, meaning na-hurt siya. Ebenezer Bandiola Martinez, selective freedom of speech. How about, sabi ni Jimmy, how about Attorney Topacio, di ba dinari niya si Risa? Ito, expected ko rin si Attorney Topacio. Di niya magalaw-galaw si Attorney Ferdinand Topacio kasi malakas hawak laban sa kanya. Oo nga, dapat si Topacio din. Jokat makasipag. Kinakatakutan yan si Attorney Topacio, lahat ng client na kinasuhan mabibigat, lusot. Magaling ang abogado si Attorney Topacio. So, ang tanong, ito nasa NBI. So, ang NBI, i-evaluate yung complaint at isasampa sa piskalya. Yan ang pagkakaintindi ko. Ang piskalya na, yan na ang magdetermine ng probable cause na ngayon tinaasan nilang standard. Certainty of conviction na, hindi lang probable cause. So, mas mabigat ang standard ngayon para maisampa sa kaso dahil certainty of conviction. Anyway, tignan natin yung nasa likod ni alias Karine o Michael Mauricio. Sigurado tutulungan nila kasi hindi gagawin yan ni Karine kung walang malaking tao na sinasandalan niya. KOJC kaya, I'm not sure. Mahina na ang KOJC ngayon. Okay.